Sa kailaliman ng kasaysayan ng Mindanao, may isang pinuno na kinatatakutan ng kaaway at iginagalang ng kanyang mga nasasakupan. Isang mandirigmang hindi nagpatinag sa banta ng mga dayuhan at buong tapang na ipinagtanggol ang mga lumad para harapin ang puwersa ng mga Kastila sa gitna ng mga digmaan at pagtatanggol sa baybayin ng Gulpo ng Davao. Bumangon ang pangalang Dato Mama Bago. Ipinanganak noong bahagi ng 1770, anak siya ng isang kilalang dato sa Sultanato ng Buayan. Ang pangalan niyang Mama Bago ay sumisimbolo ng tapang at bagong pamumuno. Sa paglipas ng panahon, siya ay naging pangunahing dato ng rehiyon sa paligid ng Gulpo ng Davao. Ang kanyang kabisera noon ay sa Pinagurasan, sa tabi ng ilog na tinutukoy ngayon bilang bangkiruhan ng lungsod. Dito niya pinamunuan ang komunidad. Pinanatili ang kalakalan at kaayusan at naging mahalagang sentro para sa kalakalan, pangingisda at iba pang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ngunit hindi lamang siya namuno para sa kanyang sariling nasasakupan. Si Dato Mama Bago ay kilala bilang tagapagtanggol ng mga katutubo kabilang ang mga Kagan at Bagobo. Pinangalagaan niya ang kanilang mga pamayanan, tradisyon at lupain laban sa banta ng pananakop. Sa kaniyang pamumuno, nagbuklod ang mga tribo upang ipagtanggol ang kanilang karapatan at kalayaan. Noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, dumating ang mga Kastila na nagnanais sakupin ang baybayin at lupaing pinamumunuan ni Dato Mama Bago. Isa sa mga pinuno ng puwersang Kastila ay si Don Jose Uyanguren na naghangad na mapawi ang paglaban sa rehiyon. Matapang niyang pinahirapan ang kanilang puwersa sa Pinagurasan. Bagamat kulang sa armas, buong tapang niyang ipinagtanggol ang kanyang nasasakupan. Ilang buwan silang nagtagisan sa labanan habang ang kanyang mga tauhan ay gumamit ng sibat, sundang at kakaunting baril na mabilis maubos ang bala. Matinding digmaan ang nangyari. Maraming araw at gabi ang ginugol sa pagtatanggol ng kuta at sa bawat pagsalakay, pinatunayan ni Mama Bago ang kanyang katapangan at galing sa pamumuno. Ngunit nang bumagsak ang kanyang kabisera, siya at ang kanyang tauhan ay tumungo sa bandang norte, partikular sa Baryo Iho na ngayon ay bahagi ng Tagum. Dito niya ipinagpatuloy ang paglaban habang nag-aalaga sa kanyang mga nasasakupan at pinanatili ang ugnayan sa mga katutubong tribo. Hanggang sa kanyang kamatayan noong ika-15 ng Marso taong 1850, si Dato Mama Bago ay nanatiling simbolo ng katapangan at lider na nagbigay proteksyon sa mga tao ng Davao Gulf. Siya ay inilibing sa Barangay Pagsabangan kung saan hanggang ngayon ay ginugunita ng kanyang mga inapo at ng mga lokal bilang tanda ng paggalang. Bagaman tinawag siyang pirata o rebelde ng ilang tala ng Kastila, sa mata ng kanyang mga nasasakupan, siya ay isang bayani. Ang kanyang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Davaoenyo at sa mga katutubong pamayanan ng rehiyon. Noong 2018, formal siyang kinilala bilang lokal na bayani ng Davao City at ang pinakamataas na parangal ng lungsod, Dato Bago Awards, ay ipinangalan sa kanya. Ito ay pagpupugay sa tapang, pamumuno at dedikasyon niya sa kanyang bayan. Si Dato Mama Bago ay higit pa sa isang dato ng nakaraan. Siya ay simbolo ng paglaban, pagkakaisa at dangal ng mga Davaoenyo. Isang mandirigmang handang magsakripisyo, hindi lamang para sa sarili, kundi alang-alang sa kanyang bayan at sa kanyang nasasakupan. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storya.